Pinagpalang araw po sa ating lahat. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos. Samahan po ninyo ako doon sa Mateo chapter 2, verse 1 to 2 at saka yung verse 10 hanggang 11. Ang pagdalaw kay Jesus. Panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem. Nang siya isilang, may mga matatalinong taong mula sa silangan ang dumating sa Jerusalem. Nagtanong-tanong sila, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin, kaya't naparito kami upang siya'y sambahin. Pagkarinig sa bili ng hari, sila'y nagpatuloy na sa paghahanap. Sila'y pinangunahan ng bituing nakita nila mula sa silangan. Ganon na lamang ang kanilang kagalakan nang makita nila na tumigil ang bituin sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Inihandog din nila sa kanya ang mga dala nilang ginto, insenso at mira. Ang ating pong topic ngayon ay honoring Christ, pagpaparangal kay Kristo. Ano po? At binigyan ko po ito ng title, Honoring Christ with Your Most Precious Gift. Pagpaparangal kay Kristo na nagbibigay ka sa kanya ng pinakamahalagang regalo o precious na gift na pwede mong ibigay sa kanya. Meron pong isang bata sa kapanahon ng Kapaskuhan, itong batang ito ng lalaki, nagtataka po siya doon po sa nakikita po niya na merong exchanging ng mga regalo ng Pasko ng umaga sapagkat natutunan niya po sa Sunday School na ang araw po ng Pasko ay birthday ng ating tagapagligtas At sa kanyang pagtataka, after a long period of silence, ng katahimikan, nagtanong na po siya, sabi niya sa kanyang mami, Mami, kailan natin ibibigay kay Kristo yung regalo niya? Akala ko po ba si Kristo o si Jesus Christ ang may birthday? Nakakapagtaka din po ito sa atin. Pandemic o kaya wala mang pandemic, tayo po naranasan na po natin at nakasanayan na po natin yung pagbibigay ng regalo sa ating mga mahal sa buhay. Pero kadalasan, nakakalimutan din po natin na magbigay ng regalo doon sa talagang nagse-celebrate ng may kaarawan. At ito po yung ating Panginoong Jesus. Ang pagbibigay po ng parangal o yung pag-honor po kay Kristo, ito po ay nagdidemand noong angkop na regalo, na hindi lamang po para pang Pasko, kundi sa bawat araw po ng ating buhay. Ano po ba yung pinaka-angkop na regalo? Ano po ba yung most precious gift na pwede po nating ibigay kay Kristo na alam po natin malulugod po siya sa atin at gayon din naman alam nating mapapangiti po natin ang puso ng Panginoon sa regalong ito na hinihintay niya sa ating ibigay. Pag-aralan po natin ang mga bagay na ito, matuto po tayo nang mayroon pong bukas na puso at willing na kalooban sa ating pong mapapag-aralan. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, pagpalain mo kami sa pag-aaral namin ng iyong salita. Matutunan namin ang nais mong ituro sa amin at ito po ay aming matanggap ng may masayang puso, Panginoon, at nakalulugod sa iyo. Salamat po. Kilusin mo po ang iyong espiritu sa pagtuturo ng iyong salita. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Yung pong word na magi o yung pong mga wise men sa English, sila po ay mga members, probably mga members po sila ng mga learned religious class mula po sa Iran. Yung region na iyon, ngayon po ang tawag ay Iran. Sila po ay specialized sa astrology, medicine at saka natural science. Ito pong mga matatalinong taong ito ay naglakbay po sila ng libong milya para makita po nila yung hari ng mga Hudyo. At kasama po nila yung maraming mga attendants at saka mga gwardya. Naglakbay po sila ng mga ilang linggo sa layo ng kanilang paglalakbay. At nung finally makita po nila si Kristo doon sa kanyang kinaroroonan, ay tumugon po sila ng mayroong great joy, nag-worship po sila. At nagbigay po sila ng gifts para kay Kristo. At ito po ay kakaiba sa mga approach ng tao sa ating panahon. Ang mga tao pong sa panahong ito at sa mga nagdaang panahon sa ating buhay, kapag Pasko, ina-expect po natin na dumating si Kristo o dumating ang Panginoon na hinahanap po tayo o i-explain ng Lord ang kanyang sarili.
O kaya ipakita ng Panginoon yung kanyang kapangyarihan at magbigay sa atin ng maraming regalo. Ano po? Pero yun daw po mga wise, ano po, yung mga matatalino ay palaging hinahanap si Kristo para siya ay sambahin. Ano po? Katulad ng ating pinag-aralan nitong mga wise men. Ano po? At sa panahon ito, hindi natin hahanapin ang Panginoon dahil meron tayong gustong makuha sa Kanya. Kundi sasambahin natin ang Panginoong Jesus for who He is, and to honor Him ng katulad ng mga wise man, meron tayong regalong ibibigay kay Kristo. Ano po? At ito pong istorya ng mga magi o ng mga wise man, mga pantas. Ano po? The importance of this story is that Jesus is worthy of royal honor from all humanity. Yung importansya daw po ng kwentong ito, bakit nalagay sa Biblia itong mga wise men, itong mga pantas, ano po? Ang kanilang importansya daw po ay makita po natin si Jesus daw po ay karapat-dapat doon sa parangal bilang isang hari ng lahat ng tao na nabubuhay. Ano po? Dito po sa Mateo chapter 2 verse 11, ano po, yung mga Bible scholars po ay nakita po nila doon sa mga regalo ang mga simbolo, ano po, ni Kristo, yung identity ni Kristo doon sa mga regalo at kung ano po yung kanyang gagawin o i-accomplish. Ano po? Gold was a gift for a royalty. Ang ginto daw po ay regalo para sa hari. Ano po? Yung frankincense naman po ay regalo para sa Diyos. Ano po? At yun naman po myrrh o yung mira, ito po ay spice na ginagamit para po i-anoint yung katawan ng namatay, ano po, para sa kanyang burol o sa kanyang libing. Ano po? At nakita ko po dito sa aking personal na pag-aaral, ano po, itong paggamit po ng mira, ano po, bilang parangal doon sa namatay, doon sa taong namatay, ito po ay nangangahulugan sa atin na dapat, ano po, lagi nating ina-acknowledge, pinapahalagahan, ano po, o binavalue at ino-honor, pinaparangalan yung kamatayan po ni Kristo, ano po, para sa atin everyday ng ating pong buhay, ano po. Yung incense po, doon sa Exodus chapter 30 verse 1, o yung burning incense, ano po, na kung saan ginagamit po yung mira. So may simbolo po ito ng ating continual worship and prayers to God. So ito po yung makita natin, bakit ba mayroong insenso na ito ay inihahandog sa Diyos? So may simbolo po ito ng ating nagpapatuloy na pagsamba at pananalangin sa ating Diyos. Ito pong mga wise man ay nagbigay po sila ng mga regalo at sinamba po nila ang Panginoong Jesus kung sino po siya. At ito po yung essence ng worship, ano po, honoring Christ for who He is and being willing to give Him what is valuable or precious to you. Ano po? Yun na pong essence o yung kahalagahan ng pagsamba. Ino-honor mo si Kristo kung sino siya at handa ka na magbigay ka sa Kanya nung ano ba yung pinakamahalaga sa iyo na pwede mong ibigay. Worship God because He is perfect, just, and almighty creator of the universe, worthy of the best you have to give. Ang Panginoon daw po ay karapat-dapat na bigyan natin ng the best na pwede nating ibigay para sa Kanya. Katulad po nung mga pantas, nagbigay sila ng iba't ibang regalo na katanggap-tanggap sa ating Panginoon. Kung ang pananampalataya po ay meron na po tayo kay Kristo, ano po, bilang ating tagapagligtas. Kasunod po noon, ang pinakamaganda o pinaka-most wonderful thing na pwede nating ibigay sa Kanya ngayong Christmas at sa bawat araw ng ating buhay is to present to God, ano po, the one gift He most desired to receive from us. Ano po? Ang karapat-dapat pong ibigay natin ay yung hinihintay ng Panginoon na dinidesign niya, ano po, mula po sa atin, ano po, yung ating katawan, yung ating body. Romans chapter 12 verse 1 to 2. Basahin ko po, ano po. Sabi po sa NLT, Dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies to God because of all He has done for you. Let them be a living and holy sacrifice, the kind He will find acceptable. This is truly the way to worship Him. Don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Basahin po natin sa Tagalog, ano po. Roma chapter 12 verse 1 to 2.
pamumuhay Kristiyano. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong umakiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Ang atin daw pong mga katawan, our bodies are to be used for God's purpose. Sapagkat tinanggap na po natin yung kaligtasan, yung regalo ng kaligtasan mula kay Kristo, reasonable po na we should present ourselves to God. Ihandog natin yung ating mga sarili kay Kristo. When we give ourselves, we give the one Christmas gift that truly fits the occasion. Kapag binigay daw po natin yung ating sarili, yung ating katawan, o yung kahulugan po ng buong katawan natin, yung buong buhay po natin, ito daw po yung karapat-dapat na Christmas gift na fits for the occasion, ngayong Pasko at sa bawat araw po ng ating buhay. Doon po sa Old Testament ways of sacrifice, when sacrificing an animal, yun daw pong pari o yung saserdote, papatayin niya po yung animal at ito ay pipira-pirasuhin, hihiwain sa piraso at ilalagay po ito sa altar, at ihahandog sa Panginoon. Gayun din naman po, nais po ng Diyos na i-offer natin yung ating mga sarili bilang living sacrifice. Dito po, living sacrifice, yung ating mga katawan o yung ating buong pagkatao. This means laying all aside our own desires that are not according to His will so we can fully follow Him. Nangangahulugan po ito na isang tabi mo yung sarili mong desire, na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, nang sa gayon, lubusan tayo makasunod po sa ating Panginoon. Ano po yung kahulugan po nito? We must possess a single-minded passion to please God in love, devotion, praise, and holiness. Dapat po, magkaroon po tayo ng single-minded na pagnanais, na bigyan ng lugod ang Diyos sa ating pag-ibig sa Kanya, sa ating pagtatapat sa Kanya, sa pagpupuri at sa buhay ng may kabanalan. Una po, our greatest desire should be to live lives of holiness and to be accepted by God. Ang dapat daw po nating pinakamataas na layunin o desire ng ating puso, makapamuhay po tayo ng may kabanalan at maging katanggap-tanggap sa Diyos. At ito po ay nangangailangan ng ating paghiwalay, mula sa mundo. At ibig sabihin po yung mundo, ito po ay nagre-represent doon sa makasalanang sanlibutan. At tayo po ay mas maging malapit pa, closer sa Panginoon. Pangalawa po, we must offer our bodies to God as dead to sin and as the temple of the Holy Spirit. Kailangan daw po ihandog natin yung ating katawan kung paano po yung mga animals na kinakatay, tinatanggal po yung mga dumi na hindi karapat-dapat, yung mga lamang loob at iba pang mga impurities ay tinatanggal bago ihahandog kay Lord yung mga pieces ng mga meat, ng animals na ihahandog sa templo, doon sa altar. At gayon din naman po, i-count natin yung ating katawan bilang patay na sa kasalanan. At ito po ngayon ay dapat na templo na, tahanan na ng Espiritu Santo. Ano po yung sabi sa unang Corinto chapter 6 verse 19 to 20? Our bodies are not our own anymore. Yung ating daw pong katawan ay hindi natin pag-aari. Tayo po ay binili sa halaga na malaki. Ano po yung malaking halaga na iyon? Yung pong dugo ni Kristo ang siyang tumubos sa ating mga kasalanan. Therefore, we must honor God with our bodies. Parangalan daw po natin ang Diyos sa ating katawan. Ibig sabihin sa buong buhay po natin. Ano po yung sabi sa unang Corinto chapter 10 verse 31? Si Pablo din po yung sumulat po nito. Lahat na po ng ating gagawin, kumakain man tayo o ano man ang ating ginagawa, umiinom, lahat ng ating ginagawa, dapat daw po ay ginagawa po natin para mag-glorify ang Diyos sa ating mga buhay. At iyon po yung pinupunto ng offer your bodies to God as living sacrifice. Ibig sabihin, nalulugod ang Diyos, napaparangalan ang Diyos sa pamamagitan ng ating katawan. Yung pong kahulugan po ng bodies, doon sa Romans 12 verse 1. Bodies refers to the whole person, both body and soul belong to God.
tumutukoy na po yung katawan, o yung sa Tagalog ay sarili po yung tawag, ano po, na ito po yung buong pagkatao, ano po, both body and soul ay pag-aari na po ng Panginoon. Ano po yung sabi sa Romans chapter 6 verse 4? We were buried with Christ through baptism into death, in order that as Christ was raised from the dead, we too may live a new life. Ano po? Yung pong water baptism o yung bautismo sa tubig, ito po ay simbolo na yung anong ating kamatayan at pagbangon muli o yung resurrection, ano po. Yung paglibing at yung ating resurrection, kasama po si Kristo. Pero higit pa po doon, ano po, yung kahulugan po noon, hindi lang po ito simbolismo. Kapag ito daw po ay may kasamang totoong pananampalataya, ibig sabihin na mumuhay tayo ng kalugod-lugod sa Panginoon. Baptism is a part of our rejection of sin. Ano po, ibig sabihin, yung bautismo ay bahagi ng ating pagtanggi sa kasalanan at yung ating pong commitment kay Kristo. Ano po, kaya nga po yung binabautismohan sa tubig, ano po, ay meron pong pinagdadaan ng mga seminars, ano po, bago gagawin, na siya ay magtatalaga ng kanyang sarili ng buong buhay sa Panginoon. Ano po. At kapag itinalaga na po natin yung ating commitment sa Panginoon, ito ay magre-resulta ng patuloy pong pag-flow ng grace at divine life sa atin. Ano po. Tayo, ano po, na nag-exercise nitong true faith na ito kay Kristo ay magkakaroon ng patuloy na pamumuhay sa bagong buhay. Newness of life. At ano po yun? Holiness o holy living. Ano po? Ano po yung sabi sa ikalawang Korinto chapter 5 verse 17? If anyone is in Christ, he is a new creation. Ang sino bang na kay Kristo na o nakipag-isa na kay Kristo, siya ay bago ng nilalang. Believers in Christ becomes a new person. Sabi po doon sa Galatia chapter 6 verse 15, renewed after God's image, yung sa ikalawang Korinto chapter 4 verse 16, inwardly, we are being renewed day by day or daily, na binabago po tayo ng Diyos. With renewed knowledge and understanding, sa Colossians chapter 3 verse 10 at saka sa Romans chapter 12 verse 2, ano po, and living a life of holiness, Ephesians chapter 4 verse 24, sabi po doon, put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness. Isuot daw po natin yung atin ng bagong pagkatao na nilikhang maging kawangis ng Diyos sa tunay na katuwiran at kabanalan. Ito pong Romans chapter 12 verse 1 to 2 at sa mga sumusunod pa, ano po, ang tema po nito ay righteousness in everyday life. Ano po, o yung pamumuhay sa katuwiran ni Kristo bawat araw. Ano po? The gift of God's saving righteousness leads to a new life. Yun daw pong regalo ng Diyos ng katuwiran na nagliligtas po sa atin. Ito yung nagdadala po sa atin ng bagong buhay. Ano po? As a Christian, ang atin daw pong katawan ay personal dwelling place ng Espiritu Santo, na kung saan ang Espiritu Santo yung marka ng Diyos sa atin na tayo ay pag-aari ng Diyos. Ano po? At dahil ang Espiritu ay nananahan po sa atin, ang ating pong katawan ay hindi dapat na nadudumihan o nadidefile ng anumang impurity or evil, karumihan o kasamaan. Ano po? Whether by immoral thoughts, ano po yung sabi ng Panginoong Hesus? Ano po? Nag-isip ka lang ng masama sa iyong kapwa, ano po? O yung hinubaran mo lang yung isang tao sa iyong paningi, sa iyong isipan, ginawa mo na siya. Ano po? So balikan po natin. Dahil ang Espiritu Santo ay nananahan sa atin, ang ating katawan ay hindi dapat na marumihan o madefile ng anumang impurity or evil, whether by immoral thoughts, desires, deeds, films, books, magazines, cellphones. Ano po? Rather, we must live in such a way as to honor and please God with our body. Ano po? Pansinin po ninyo, pwede bang mabuhay yung isang katawan na walang espiritu? Ano po? Ibig sabihin to, yung pangkalahatan ang tinutukoy po dito ng ating katawan. Anything na ginagawa ng ating katawan, ano po? Iniisip, sinasabi, nararamdaman ng damdamin, ano po? Motibo. Lahat ito ay dapat na nako-consecrate, ano po? At nakalulugod sa Panginoon. Romans chapter 12 verse 2, do not conform but be transformed. Wag na kayong umayon sa takbo ng sanglibutan
ito, ngunit magbago na kayo ng inyong pag-iisip. Ano po yung kahulugan po noon? Dapat daw po nating maunawaan na yung pong present world system is evil and under Satan's rule. Ano po yung sabi sa unang Juan chapter 5 verse 19? We know that we are children of God. Alam nating tayo ay mga anak ng Diyos, and that the whole world is under the control of the evil one. Ang buong daigdig daw po ay nasa ilalim ng kontrol ng masama o ni Satanas. Satan is the god of this world, and his power controls the present evil age. Bakit po? Ano po yung mga halimbawa po nito? Yung pagsisinungaling, pandaraya, materialism, pride, pleasure seeking, immorality, homosexuality, yung greediness. Makita po natin sa balita araw-araw, iba't ibang masasamang balita, iba't ibang crimes, at iba't ibang mga masasamang halimbawa, na talamak kung makita po natin, paulit-ulit na lamang dito mga hindi magagandang balita sa ating mga telebisyon at sa radyo, Pangalawa po, dapat daw po nating i-despise, kung ano yung masama, Dapat nating kamuhian kung anong masama. Love what is righteous and refuse to yield to the various types of worldliness surrounding the church. Dapat daw po nating kamuhian ang masama, mahalin ang katuwiran, at tanggihan po natin na tayo ay umayon doon sa iba't ibang uri po ng worldliness, na pwedeng makasurround po sa ating iglesia. Yung mga halimbawa? Selfishness, pride, greed, envy, impurity, filthy language o yung mga masasama at malalaswang salita, revenge o yung pagganti, ungodly entertainment, yung mga ungodly entertainment, yung pornography, yung mga ML, Mobile Legends, Clash of Clans, kung meron pa po nito, at marami pa pong iba. Ang anumang application sa cellphone, o anumang mga app sa cellphone, pwede po itong maging addictive o pwedeng maka-addict po sa isang tao. At kapag addict ka na dito, masasayang ang oras mo, masasayang ang pera mo, masasayang ang lakas mo, and possible pwedeng ma-drain yung spiritual na lakas o yung spiritualidad mo nang hindi mo nanonotice na hook ka na o kaya ay nasa bandage ka na ng Mobile Legend at iba pa, pornography at iba't iba pa na pwede mong makita sa mga gadgets natin ngayon. Pangatlo po, dapat na po magkaroon po tayo ng isipan na nako-conform, nahuhubog sa kaparaanan ng Diyos sa kanyang pag-iisip, sa pamamagitan po ito ng pagbabasa ng kanyang salita, pagbubulay-bulay ng kanyang salita, Dapat daw po yung ating mga plano at mga ambisyon ay nakapokus, at nakadetermine, doon sa mga heavenly and eternal truths. At hindi po dito sa evil, temporal, and transient age, Sapagkat sabi ng Panginoong Hesus, lahat ng bagay sa daigdig ay mapapawi. Siya lamang at ang kanyang salita ay mananatili. Sa Romans chapter 2 verse 2, sa Romans chapter 12 verse 2, dito po si Pablo, winawarningan niya po tayong mga Kristiyano na don't copy the behavior and customs of this world. At ito pong mga behavior at saka kultura ng mundo, karaniwan po ito ay makasarili at karaniwan po ay corrupting, nakakasira sa buhay ng mga tao. Ang mga wise Christians ay nagde-decide na much worldly behavior is off limits to them. Ang mga matatalinong Kristiyano daw po ay merong sariling desisyon na lumayo doon sa mga worldly behavior. Sabi po sa Efeso chapter 4 verse 22 to 24, sabi po roon, throw off your old sinful nature and your former way of life which is corrupted by lust and deception. Instead, let the Spirit renew your thoughts and attitudes. Put on your new nature created to be like God, truly righteous and holy. Ano po yung ating mga old ways?
Yung ating po mga old ways of life, bago tayo makakilala sa Panginoong Hesus, ito po ay completely ay nasa kahapon na o nakalipas na Kaya kalimutan na po natin ito o yung mga old ways po natin. Kailangan na po natin itong kalimutan at itapon katulad po ng mga old clothes na dapat na ihagis o basura na yung mga hindi magagandang ugali, hindi magagandang gawi, hindi magagandang kultura, hindi magagandang pananaw, hindi magandang pananalita Kapag tayo daw po ay nag-decide na tanggapin si Kristo yung kanyang regalo ng kaligtasan, ito daw po ay both one-time decision as well as a daily conscious commitment. Ulitin ko po, nung tayo po ay mag-decide na tanggapin po ang regalo ni Kristo ng kaligtasan, ito daw po ay both one-time decision as well as a daily conscious commitment kay Kristo. Nung tinanggap natin si Jesus, yung kanyang kaligtasan, yung pagliligtas niya po sa atin, one-time decision po iyon. Pero daily, dapat meron po tayong conscious commitment kay Kristo. Na mamumuhay tayo na sumusunod sa Kanya, nakalulugod sa Kanya. Sa lahat ng ating ginagawa, iniisip, sinasabi, motives of the heart. We are not to be driven by desire and impulse. Hindi na po tayo dapat natatangay ng ating sariling pagnanasa na hindi nakalulugod sa Panginoon at yung impulse, yung nabibigla ka at nawawala ka sa tama. We must put on the new nature, head in the new direction, and have the new way of thinking that the Holy Spirit gives. Dapat daw po tayo ay ilagay na natin o isuot na natin yung ating new nature in Christ. At magpatungo tayo sa ating bagong direction. Ano po yung direction? Paakyat lamang kay Lord. Pansinin po ninyo, yung pong naalala ko po yung krus. Yung krus po ay mayroong dalawang side. Yung isa po ay pataas, yung isa naman po ay pahilis. Yung pong pataas na yun, ibig sabihin po noon, dapat headed tayo, yung relasyon natin kay Kristo, ang siyang pangunahin. Kapag pangunahin ang relasyon natin kay Kristo, susunod naman po doon yung maayos nating relasyon sa ating kapwa. Yun po yung isang magandang halimbawa o ilustrasyon. Doon tayo dapat headed yung relationship natin kay Lord. Kapag maayos yung ating relationship kay Lord, yung relationship natin sa sinumang tao, magiging mas maayos din po. Sapagkat yung foundation po ng ating relasyon sa sinuman, yung ating relasyon sa Panginoon. Romans chapter 12 verse 12, God has good, pleasing, and perfect plans for His children. Ang Panginoon daw po ay may mabuti, nakalulugod at perpekto o ganap na plano para sa atin. Nais niya po tayo na maging mga transformed people, mga binabagong tao, with renewed minds and attitude, mga makabagong pag-iisip at pag-uugali, living to honor and obey Him because He wants only what is best for us, and because He gave us His Son to make our new life possible. Dahil ang Panginoon daw po o ang Diyos Ama ay nais niya po ibigay yung pinaka-the best para sa atin. At dahil ibinigay niya na po para sa atin yung kanyang anak, para po maging posible po sa atin magkaroon po tayo ng bagong buhay, we should gladly give ourselves as living sacrifices for His service and glory. Dapat po daw ay meron tayong masayang puso na ibinibigay natin yung ating mga sarili o yung ating bodies as living sacrifices para sa paglilingkod sa Kanya at sa Kanyang ikaluwalhati. Ano po yung sabi po ni Warren Wiersbe dito po sa Romans chapter 12 verse 1 to 2 and following. Biblical pattern is to relate doctrine to duty. For what we believe must determine how we behave. The Spirit of God transforms our lives by renewing our minds and attitudes. He cannot do it unless we give Him our bodies o yung ating buong buhay. When we give ourselves to God in a spiritual worship, we became living sacrifices for God's glory and honor. Balikan ko po. Ang Espiritu Santo daw po ng Diyos ay nagbabago ng ating mga buhay. Sa pamamagitan ng pagbabago ng ating kaisipan at ang ating mga pag-uugali. Hindi niya po ito kayang gawin malibang ibigay po natin yung ating katawan para panahanan niya, pangunahan niya, ang ating buong buhay, every part of our life, every aspect of our life, meron pakialam at dapat ay
binibigay po natin surrendered sa control ng ating Panginoon. Ano po? At kapag ibinibigay po natin ng buong ating sarili sa pagsamba sa Panginoon, ano po, tayo po ay nagiging mga living sacrifices para sa kanyang honor and glory. Ano po yung sabi po ni J.C. Ryle? There is a common worldly kind of Christianity in this day, which many have, ano po, a cheap Christianity which offends nobody and requires no sacrifice, which costs nothing and is worth nothing. Dito po tinutukoy po ng J.C. Ryle, meron daw po karaniwang makamundong uri ng pagkakristyano sa panahong ito, ano po, na marami daw po ang meron. Ano po, a cheap kind of Christianity which offends nobody. Ibig sabihin walang na-offend dahil walang kibo, ano po, ano man ang ginagawa ay okay lang sa'yo, ano po. And requires no sacrifice, which costs nothing and is worth nothing. Ito po yung tanong, ang ibang uri ng pagiging Kristiyano ay cheap. Po, mababang uri ba? Is it worth nothing? Ibig sabihin kasi wala kang binibigay kay Lord, di mo binibigay yung buo, ano po, na buhay mo. Sapagkat ito ba ay worldly kind of Christianity na walang nire-require na sacrifice? Or is your kind of Christianity worth something because no matter how hard it is, ano po, gaano man kahirap ang buhay, lagi kang always available at willing na sumunod kay Lord, mag-sacrifice ng iyong sariling gusto para sa Kanya. I-sacrifice mo ang iyong buong buhay para kay Kristo at siya ay maparangalan sa iyong buhay. Na po. Basahin ko po yung 2 Korinto chapter 2 verse 14 hanggang 16. 2 Korinto chapter 2 verse 14 hanggang 16. Nagtatagumpay dahil kay Kristo. Ngunit salamat sa Diyos at lagi niya kaming isinasama sa parada ng tagumpay ni Kristo dahil sa aming pakipag-isa sa Kanya at sa pamamagitan namin ay pinalalaganap ng Diyos sa lahat ng dako ang mabangong halimuyak ng pagkakilala sa Kanya para kaming mabangong samyo ng insensong inihahandog ni Kristo sa Diyos at nalalanghap naman ng mga naliligtas at sa mga napapahamak. Sa mga napapahamak, ito'y parang alingasaw na nakamamatay. Ngunit sa mga naliligtas, ito'y halimuyak na nagdudulot ng buhay. Yan. Dito po, si Pablo po, dinidescribe niya po na tayong mga Kristiyano ay dinidisplay daw po ng Diyos ano po, sa mundo bilang tagumpay, ano po, a triumph and trophy of Christ's redeeming grace. Parada ng tagumpay, ano po. Ulitin ko po, tayong mga Kristiyano ay dinidisplay ng Diyos sa mundo, ano po, bilang triumph and trophy of Christ's redeeming grace. Sa pamamagitan po ng matagumpay na parada pong ito, ano po, yung pagkakilala kay Kristo at yung mga natubos na buhay ng mga Kristiyano at nababagong buhay ng mga Kristiyano, ito po ay nagiging sweet aroma before God, ano po, and humans. Ibig sabihin, ang mga tao man sa ating paligid, nakikita nila na meron tayong pinagbago at tayo ay totoong Kristiyano. Ano po? Ito po ay nakalulugod sa Diyos. At ang resulta po nito sa mga tao ay life or death. Pag sinabi pong buhay, ibig sabihin sa lahat ng nananalig kay Kristo dahil sa atin, sa ating mga patutuo, sa ating pagtuturo, pangangaral, nagdadala tayo ng buhay sa kanila. Pero death naman o yung kamatayan doon sa mga nagre-reject kay Kristo sa atin kung tayo po ay nag-share patungkol sa Panginoong Jesus. The term used here are often in Greek Old Testament to refer to the aroma o yung fragrance of sacrifice pleasing to God. Christ is pictured as the primary sacrifice. Si Kristo daw po yung pangunahing sakripisyo, yung kanyang buhay doon sa krus. Pangalawa po, Paul's offering of his entire life can be seen as an extension of Christ's death. Yun daw pong paghandog ni Pablo ng kanyang buong buhay, makita din po doon na extension po ito ng buhay ni Kristo na mabangon samyo sa Diyos. Yung kanyang buhay na ipinako si Kristo sa krus para tubusin yung kasalanan ng maraming tao. Gayon din naman, naging kalugod-lugod sa Diyos naman yung buhay ni Kristo, yung buhay po ni Pablo na sa pagsunod niya sa Panginoong Hesus naman, ginagawa niya yung lahat para maipangaral ang salita ng Diyos. Ulitin ko po, Paul's offering of his entire life can be seen as an extension of Christ's death. It is the fragrance of Christ to God.
Gayon din naman po, kapag tayo ay naghahandog ng ating bodies o buong buhay, entire lives, lahat ng aspeto, lahat ng part ng ating buhay ay nakasurrender completely sa Panginoon, Gayon din naman tayo, tayo po ay living sacrifice, Ulitin ko po, likewise our lives offered to Christ as living sacrifices is a pleasing fragrance before God. Kung tayo ay naghahandog sa Panginoon ng ating buong buhay, ang ating bodies, yung ating mga katawan kasama ng lahat ng aspect ng ating buhay, ito ay kalugod-lugod at mabangong samyo sa Panginoon. Ano ang maibibigay ko kay Kristo ngayong Pasko at sa bawat araw bilang regalo sa Kanya na nagbigay ng Kanyang buong sarili para sa akin? Para sa Kanya, ibibigay ko yung aking buhay, ang aking pag-ibig, ang aking mga panahon, at ang walang hanggan. Ang pagbibigay pong parangal sa Panginoong Hesus, nakasama po yung ating most precious gift na hinihintay po ni Lord na bibigay po natin sa Kanya, yung ating pong body, yung ating bodies as a whole, people of God. Ibig sabihin, yung ating entire lives, bibigay natin sa Kanya. Huwag po nating i-honor lang si Kristo ng ating mga paglilingkod o ng ating mga iba't ibang talents, kundi ibigay po natin sa Kanya yung lahat. God demands all. Sabi nga po, love the Lord your God with all. Ibig sabihin, all your heart, all your mind, all your soul, all your strength, ibig sabihin, your entire life, Ulitin ko po, honoring Christ with your most precious gift, Ibibigay mo ba kay Kristo yung pinakamahalaga, pinaka-precious na regalo sa Kanya? At iyon po yung ating buhay, Don't just honor Him with our talents or anything, but give Him your all. Because He gave His all for you. Ibigay na po natin sa Panginoong Hesus ang lahat, yung ating buong buhay. Iyon po yung tinutukoy. Bodies represents our whole being, Body and soul, lahat, Maging yung mga pangarap po natin ay para sa Panginoong Hesus. Sapagkat ibinigay po ni Kristo ang lahat para po sa atin. So ito po yung ating pinag-aralan. Ano ba yung most precious gift na pwede nating ibigay at karapat-dapat nating ibigay sa Panginoong Hesus? Walang iba po yung ating buong sarili, yung ating katawan, yung lahat ng aspekto ng ating buhay, ating buong buhay, Tayo ay manalangin. Panginoon, salamat po. Binigay mo ang iyong buong sarili para sa amin, para magkaroon kami ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Masagana rin buhay dito sa daigdig, mapayapang buhay, at merong kagalakang nanggagaling sa iyo. Nais po namin patuloy na maging kalugod-lugod sa iyo. At ngayong Pasko at sa bawat araw na darating, hindi lang po Christmas, kundi bawat araw na ipagkakalob mo sa amin, makita mo kami na ibinibigay po namin yung aming whole o yung aming entire life para sa iyo lamang, Panginoon. Salamat po, binigay mo sa amin ang lahat ng sa iyo. Dapat din namin ibigay yung aming lahat para sa iyo, Panginoong Hesus. Salamat po. Amen and amen. God bless po sa bawat isa.